excess funds na 90 billion ay hindi dapat pong ilipat o i-divert sa unprogrammed appropriations ng Department of Finance kasi hindi pa nga natutupad ng PhilHealth ang mandato ng Universal Healthcare Law. Ang mga tao ay hindi alam ito. Mabuti na lang may nagrekisa ng budget sa hanay ng aming mga grupo, yung Syntax Coalition, alyansa din ng mga medical doctors. May economista ho dapat yan maimbestigahan ho ng hearing either sa Blue Ribbon Committee or Department of Committee on Finance and Health sa Senado or even sa Committee on Accountability. Bakit ganun po ang nangyayaring ito? Doc, magandang... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Unconstitutional. Yan yung nagbabiolate po ng Universal Healthcare Law, ng General Appropriations Act, ng Syntax Law, at saka ng Train Law. So marami pong binviolate na batas. Yun hong excess funds na 90 billion ay hindi dapat pong ilipat o i-divert sa unprogrammed appropriations ng Department of Finance kasi hindi pa nga natutupad ng PhilHealth ang mandato ng Universal Healthcare Law. Dalawa po yun. Pataasin ang benepisyo ng mga pasyente sa Pilipinas. Pangalawa, babaan ho ang contribution or premium natin. Kung may sumobra, dapat gamitin nila to expand the benefits at hindi ibigay sa ibang departamento. Natanong natin ang mga legal luminaries natin sa aming grupo, sa aming coalition. Yan ay technical malversation. Hindi kayo pwede maglipat from one ahensya to another. At hindi dapat ho gawin yan kasi ngayon pa lang, kulang na kulang po ang pera natin sa pagpa-implement ng batas na pinirmahan ni President Duterte ng 2019, yung Universal Healthcare Law. So madalit sabi po, ang buod ay tinututulan natin ang ginawa ng PhilHealth at tinututulan natin yung ginawa ng Department of Finance. At yan ay dapat po natin panagutin ang accountability, ang presidente ng PhilHealth, pati na po ang board niya at maghahain po. Yata po kami ng kaso by next week sa Korte Suprema para ho i-contest na isoli po yung 89 billion. Nakarimit na po ng 20 billion at gusto ho namin na maisoli ho yun. Kasi pag nangyari po any excess funds, ay lagi na lang ililipat sa Department of Finance, magiging president yan at magiging milking cow ang PhilHealth. Kung siya po ay magkakaroon ng savings or excess funds, dapat gastusin. Ang budget para sa health ay sa health lamang at wala na pong iba. Yes, Doc. Pwede ho ba yan sa Pangulo makapag-desisyon siya kaagad-agad na considering na meron palang hindi nagamit na pondo ngayon, mag-decide siya na ilaan na yan doon sa mga kinakailangan ng health sector o health department para ma-utilize at magamit tulad ng sabi mo. Ang dami pa palang hindi pa napaglalaanan mga pangangailangan ng health department, bakit nais pang ilipat ito doon sa National Treasury? Napakagandang tanong. Since ang PhilHealth ay under the office of the President at ang mga members niyan ay cabinet members, ang chairman of the board niyan ay Secretary of Health, ex-officio members ng Department of Finance, Department of Budget. Dapat po ang presidente nananawagan po ang mga doktor ngayon. Mamaya po may press conference around 9 o'clock at ang pananawagan before the SONA ay itigil ng Pangulo yan para hindi ho tayo magkaroon ng legal action at naidulog pa natin ho sa Korte Suprema para sa ganun hindi ho matuloy po yan. So tama po kayo, the President can actually issue an executive order in order to stop the diversion of the PhilHealth funds dyan po sa Department of Finance.
May nakikita ho ba kayong rason, Doc? Bakit kaya may narinig ho ba kayo sa Pangulo na pwede naman sanang hindi ito ilipat sa National Treasury? Baga, nakikinig ba? Nalalaman ba niya? Aware ba siya hinggil nga dito sa excess fund? Parang hindi ho siya, wala pa siyang statement. Nakita ko yung statement kay Secretary Recto. Nakita ko rin ng statement ng Department of Health through ASEC Albert Domingo. Isa pa ho yun sa nirarason nila na part daw ng 20 billion na natimit, pambayad daw ho dun sa health emergency allowance. Hindi po budget ng PhilHealth yan, budget yan ng Department of Health. Magkahiwalay na ahensya ho yan. Ang gagastusan ng PhilHealth ay dalawa lang, premium at saka expansion of benefits. At ang dami natin magagawa. The President should be alerted by the Chairman of the Board as well as the President of the PhilHealth and even the Department of Finance that this is a burning issue at ang Presidente lang ang pwede magpahinto nito sa ngayon. Kasi kung hindi, idudulog yan ng mga ordinary citizens. As we speak right now at 9 o'clock, merong malawakan 50 medical societies ngayon ang magpe-press conference. At next week, meron pa rin para ho tutulan ho ito kasi pera po ito ng taxpayers money po ito para sa kalusugan ng bawat Pilipino. So dapat, kung nakikinig ang Pangulo, pwede na ho siya mag-intervene to stop the transfer of the 90 billion to the Department of Finance, to the National Treasury. At huwag ibibigay sa mga unprogrammed appropriations kasi dapat po sa kalusugan laang po. Wala ho bang magiging problema, Doc, kung sakali man na itong sobrang pondo nga ay hindi nailipat, hindi nakapag-decide ang Pangulo, wala ho bang magiging problema kung maililipat doon sa National Treasury? Ilang araw na lang SONA may oras pa ba, may panahon pa ba ang Pangulo na makapag-decide niyan knowing na ilang araw na lang ay SONA? Ngayon po, pwede niyang mag-decide. Sa SONA, pwede niyang i-announce. Wag lang ho nating hayaan kasi naibigay na po yung 20 billion At magre-remit pa daw in tranches para makompleto 90 billion this year. So hindi pa totally naibigay. Naibigay na yung 20 billion last February. Akalain mo yung circular na yan, Pebrero pa pala. At hindi na ang mga tao ay hindi alam ito, mabuti na lang may nagrekisa ng budget sa hanay ng aming mga grupo, yung Syntax Coalition, alyansa din ng mga medical doctors. May ekonomista ho sa amin at ni-red flag to. Nung inaral nga namin, ganyan na nangyari. At ito din ay sinabi ni Congressman Estela Quimbo mga 2 weeks ago sa hearing ng Appropriations Committee na ang savings nito ay nag-umpisa pala 2021, 2022, 2023. Kung may excess funds na pala na 20 billion, let's say each year, 30 billion, then 30 billion, ba't hindi ginagamit ang PhilHealth para pababaan ng premium? In fact, hihingi pa nga sila ng increase ng 4% to 5%. Ba't nila gagawin yun? Samantalang may excess funds pa. So ba't nila nagpapa-increase sila ng excess fund ng pera tapos hindi rin naman nila i-expand ang benefits natin? Let's say, na coronary artery disease ka, baka dapat libre na ang coronary angiogram which is 50,000. Yung mga chemotherapy drugs, outpatient packages para hindi nagkakaroon ng diabetes sa mga pasyente. Para meron kang HMO or Health Maintenance Organization na fund, na card na para pagpunta mo sa doktor, hindi ka kukubrahin at libre ang iyong outpatient konsulta. Dapat ganun hong ginagawa nila Ang hindi ko lang alam na pala na sobrang pera, ba't hindi nila ginamit? And they should be accountable kasi ibig sabihin, ineffective ang leadership ng PhilHealth.
Yun po ibig sabihin yan. At isa pang punto, Doc, bago ko lang ipasa kay partner Admar dito, di ho ba may budget hearing? Bago bigyan ng budget ang isang ahensya, dapat malaman kung saan niya paglalaanan ito. Itong isyong ito, bakit ngayon lang ito lumabas? Kasi kung hindi sasabihin ng chairman ng Appropriations Committee at sila magkakampi na talagang tinaasan nila ang kanilang budget, umabot ho sa 700 billion ho yung appropriation ho in-increase nila. Yun pala, kukunin pala yung mga makukuha dyan ang program appropriations sa mga pera savings ng GOCC, Government-Owned Controlled Corporation, at kasama ang PhilHealth. Ngayon, ang punto de vista ko, kung gusto nilang kumuha, di dapat kunin nila sa PAGCOR or sa PCSO. Yun yung labag din sa batas kasi dapat hindi nila gagawin yun. Pero yung sa kalusugan, since doon tayo nagkukulang at nagkakanda kumahog ang bawat Pilipino humanap ng pera sa pantusto sa kanilang pag-hospital at pumipila pa para humingi ng guarantee letter sa mga politiko. At gagamitin itong perang to hindi sa kalusugan, maaring sa infrastructures at kung ano-ano pa. Napapanahon na dapat ang Kongreso sa Appropriations Committee ay repasuhin ho ito sa susunod after the SONA, na aralin ho ito. Kasi pag hindi pinigil ito through a law, magiging president. Naglagay ho sila ng kolatilya na excess funds Number 4 ho yun sa... ngayon lang ho nalaman namin yung batas na ganyan na pag may excess funds pala, ibibigay sa National Treasury. Di wala nang magtatrabaho at pipilitin nilang lumobo excess funds para gamitin sa program funds ng gobyerno. Mali naman po yun. Pag binigyan ho kayo ng pera ng Kongreso, earmark yan para sa inyo at dapat ubusin nyo yan, utilize nyo, huwag nyo i-underutilize. Kung hindi, sa susunod na budget hearing, hindi na kayo bibigyan ng malaking pondo kasi hindi pala nyo nagagastos. Unless otherwise sinasadya na lakihan ng unprogrammed funds para yung excess funds sa isang ahensya, GOCC, ay ibibigay sa DOF or sa National Treasury. Hindi maganda yun. Dapat yan maimbestigahan ho ng hearing either sa Blue Ribbon Committee or Department of Committee on Finance and Health, sa Senado or even sa Committee on Accountability. Bakit ganun po ang nangyayaring ito? Doc,